Meron ako ditong bike na kanina ko pang binabalik-balikan. Okay. Ay, galing na mag-bike ng aming tropa. Kaway mo na, tropa. Hindi na kumakaway ang tropa eh. Ayun, guys. Alam niyo naman dito sa Canada, di ba? Pagka iniligay yung gamit sa labas, parang pinamimigay na. Duda talaga ako dito. Kating-kati ako magtanong doon sa may-ari ng bahay dito. Kasi itong bike iniwan lang sa labas. Oh. Ganda-ganda pa ng bike. Hindi namin alam. Tapos may dumpster pang ganito. Hindi namin alam kung ito ba talaga ay pangbigay na, pangtapon na, or naiwan lang sa labas. Pero alam nyo, pag mga ganyan, kaganda pa, naiwan dito sa labas. Kapag may dumaan na homeless, sigurado tira yan. Saglit lang yan. Hindi tatagal yan. May pag may napadaan dyan, tanga yan eh. Kaya sana, gusto ko sana mauna kung may tao akong makikita. Ayaw ko lang basta kunin syempre. Baka may camera pala, tapos abuli tayo. Gusto ko lang masigurado talaga. Maganda pa yung bike, pero ano siya, yung galbukin na. Yung amusin na, maraming kulang sa linis lang, pero ang ganda pa ng mga pyesa. Maganda kayang klase ng road bike yun. Balikan ko ulit mamaya. Kami ay maiba naman. Sa likod kami dadaan. Sa likod dadaan papuntang Tim Hortons. Bibili kami ng pasta. Pasta. Oh. Dito kami dadaan sa likod. Nang maiba naman ang aming lakaran. Dito kami nagpa-practice mag-bike. Na-miss namin tong ano. Sulitin mo na kasi pag nag-snow na wala na. Nakaranas ako dito na nagtatrabaho sa Bayou Village. Naglalakad dyan. Dito kami dati nadaan eh, punta sa Valley Village. Tapos puno na. Full force, bibili ng macaroni, wala eh. Kakain na lang kami. Yung sinain ni Lola, babang baon na lang. Pambukas na. Di, bili ka nga ng ano eh, ng chicken. Para doon tayo sa bahay kakain. Hindi na, doon may chicken doon masarap. Korean. Chicken. Dati eh, sa backyard lang nagbabike. Ngayon, umaabot na sa Noprills ha. Yabang! Kaya ano mo? Ano ba yan? Pasta. Pasta rin. Ang dami naman. Ito pa. Spaghetti. We didn't even notice that bike over there. Yeah. I didn't know that there was a bike there. Oh, let's go. Last break. Isa na lang. 2 hours na lang. 2 hours and a half. Uwi na. Yan na. Yung nakikita nyo na yan. Yun yung hininga ko. Nasa loob ka ng freezer. Yung hinga mo magiging ganyan. Yan. Dito ako sa labas guys. Dito ako magbe-break. Trip-trip lang. Muffins. Merienda ba? Meron kami nakitang road bike. Nakasandal dun sa isang fence dun sa back alley. So, hindi ko rin naman agad naisip na alam nyo kasi dito kasi sa Canada guys, ang gawin ng mga tao dito, ng mga Canadian, kapag meron silang gamit na gusto na nilang i-dispose, no? Or hindi na nila kailangan, usually ginagawa nila, lalo't mapapakinabangan pa, is nilalagay nila sa labas ng bakod nila. Like halimbawa, especially sa back alley, diba? Sa labas ng bakuran, kumbaga, usually ang understanding is kapag iniwan mo dun yung gamit, ibig sabihin, i-dispose mo na. Kung sino may gusto, pwede na nilang kuhanin. Ang gandang bike, road bike. Tinignan namin ni Jeron, nilapitan namin, binuhat ko, ang gaan nga eh. Hindi ko alam kung anong tatak yun, ano? Pero ewan ko kung kita dyan sa video. So ang ingin ko, kasi nung maliwanag pa, nung maaga-aga pa, hindi ko agad naisip na dapat pala nung medyo maaga pa, pumunta ako sa harap, nag-doorbell ako at nagbaka sakali ako kung may tao. And then tinanong ko kung pinamimigay na ba nila or dinidispose na ba nila yung bike. Eh hindi ko nga nagawa, so
plano ko bukas. Kung nandun pa yun, ha. Sana nandun pa. Kaya lang dito guys, dun, lalo na dun sa spot namin na yun, sa likod, sa back alley. Naku, gabi-gabi may mga naglalakad doon na homeless. Sabi ko nga, kung yun ay iniwan ng may-ari sa labas or naiwan, parang napaka-careless naman masyado. Kasi alam naman nila na pag mga ganyang valuables, mga bike na ganyan, lalo na yung bike, nakawing yan dito. Nung unang taon nga namin last fall yata yun, nakanakaw nga yung bike ni Jeron So what more kung iwanan mo sa labas ng ng bakuran mo. Talagang sigurado yun, hindi tatagal yun. Hopefully bukas nandun pa. Kaka-road bike yata ako pag sinuswerte. Yan, uwi na. Saya kapag pagka last day, kapag Friday. Pero si Mami ngayon pala magsisimula yung last day niya. Ako tapos na. Malamang wala na naman tulog nito. At ang una kong gagawin guys ngayon ay pupuntahan ko ulit yung back alley namin. Titingnan ko kung nandun pa yung bike. At pag nandun pa yung bike, tingnan ko na talaga kung may tao sa loob at doorbell ko na talaga. Sayang talaga yun guys. Tingin ko talaga yun dinidispose na ng may kanya. Ang late kasi ng utak ko, hindi ko agad naisip yun. Sana nung maaga pa lang kung naisip ko sana yun. Nag-attempt na sana ako na kausapin yung may-ari ng bahay at ma-confirm kung talagang yun. Kung talagang tinatapon na nila yung bike na yun. Dito pag sinuswerte ka, 'di ba? Minsan makaka-jackpot ka. Pag yung mga mayayaman nag-dispose, ayaw na nila ng gamit or lilipat sila, ayaw nila magbitbit. Kaya nagkakaroon ng gano'n. Grabe yung araw. Nakakasulo. Yaw. Pagka ako pag naaalala ko, lagi ako nagbabao ng moy bawang. Kahit na mga moy bawang yung kotse. Kasi yung problema ko kapag wala sa kondisyon, pag pauwi na ako at galing sa panggabi na inaantok ako. Kaya talaga ginagawa, naalala ko rin lang, nagbabaon talaga ako nito. Ang biyahe ko ay 20 minutes lang. Pero yung 20 minutes na yun, pag tinamaan ako ng antok, talagang masama, itinitigil ko talaga. Buti nga naiwasan ko na dati basta inaantok ako, parang automatic na. Ito paglabas kasi noon sa company namin, pagdating dito sa kanto ng 52nd Street, may Tim Hortons dyan. So ako, panay sidaan naman ako dati dyan, lagi. Sidaan ako lagi dyan. Kada inaantok ako. Pero ngayon iniwasan ko na yun kasi napansin ko, the more na magkape ako, the more na nanghihina ako. Kasi parang totoo nga parang anong nangyayari, nasasagad ko lang yung lahat ng energy ko. Sa halip na itulog ko, magigising ako. Ngayon pagkagising ko, madali rin ulit ako mapagod. Parang ganun lang, ulit-ulit lang. Ang pinakamaganda talaga, madisiplina yung sarili na pag inantok, tulog sa bahay. Especially yung pag nahatid na yung mga bata, dapat talaga tulog agad. Kaso pasaway, pagka nahawakan ng cellphone, wala na, bababad na sa cellphone. Dito sa Canada, kapag sinuswerte ka, yun, maraming libre dito. Marami po talaga libre dito. Pero napansin namin ni Joyce, doon sa mga town, halimbawa sa Cochrane, nag-member din kami ng free FB, ano bang tawag sa ganun, yung free stuff, Cochrane. Mas maraming nakukuha doon na magagandang items kaysa dito sa Calgary. Hindi ko naman sinasabing, hindi ko naman na dahil mas mayayaman ang tao doon, hindi. Pero ang isang dahilan siguro kung bakit mas marami doong magandang nakukuha na free, kasi walang masyadong naghahanap ng free doon sa mga lugar ngayon. Kukunti yung populasyon nila. Tapos dito daw kasi sa Calgary, meron akong narinig dati na merong ibang mga tao na
mabilis talaga sila diyan sa pagmo-monitor ng mga free stuff. Kasi ang ginagawa nila, binibenta pala nila 'yan. Kukuhanin nila kung halimbawa pangit na yung item, i-recondition nila tapos pagagandahin tapos ibebenta. So kumbaga nanenegosyo na. Ang ganda guys, oh, may hot air balloon. Sana kaya. Hindi na masyadong kita. Layo eh. Sayang, di nyo nakita. Parang ganitong panahon din nung last year eh. Pagka mga magwi-winter na yung fall, palaging may mga nakikita ko na na mga hot air balloon na lumilipad dito sa Calgary. May isa pa, nakakainis, nagtatago sa mga puno. May isa pa eh. Ayun oh. Dalawa sila, nakakatawa para mga alien. Naku, nakakainis. Ang pangit ng buha ko. Ayan guys, papakita ko sa inyo kung saan ko nakita yung road bike kahapon. Sana nandun pa. Kung nandun pa nga, sana nga ay pamamigay. Nandiyan ka pa. Ay, wala na yata. Mukhang wala na. Doon sa may ano na yun eh. Ay, ayan pa. Ayan pa guys. Ito pa. Yun. Nandun pa yung bike. Sana makuha ko mamaya. Good news guys! We got it, guys! We got it! Flat na lang. Flat siya. Yeah. Pero nagsigurado kami. Kaya nga may panggawa. May tools. So ito yung sinasabi namin. Ay nga, videohan ko nga kuya. Club Fuji. I don't know kung ano bang tatak yan. Pero Fuji. hindi naman pala siya sobrang gaan. Kaya lang dahil maninipis yung bakal niya, magaan. Magaan nga eh. Ito Magaan. na 100 din. Kaya nga. Hindi ko nga alam na kung papalitan ng gulong or hahanginan lang eh. So ngayon nga, testingin natin mamaya. Kanina nga habang nandito si Kuya Steve, sinamantala ko pagkakataon. Sabi ko kay Steve, doon sa neighbor natin, merong bike na ilang araw ng tambay lang doon sa labas. Sabi ko, mukhang tinatapon na ng may kanya. Sabi niya, well, common sense, kapag iniwan yan sa labas na ganun, dinidispose na nila yan. Kasi kung may common sense ka, ba't mo naman iiwanan yan sa labas, di ba? Sandali lang yan eh, lalo na kung dito flat. Sandali lang yan. So sabi niya sa akin, kunin mo na. Pag hindi mo kinuha, kukuhanin ko. Sabi ni Kuya Steve sa akin. So sabi ko, hindi, kukunin namin yan. Nag-attempt na ako doon kanina umaga eh. Kaso walang tao sa loob ng bahay. Walang sumasagot. Yung pala, dumadating lang yung mga construction workers pag gumagawa na sila dun sa loob ng bahay. Parang nagre-renovate sila something. Sinamahan kami ni Kuya Steve. Tapos niloloko niya kami, kukuhanin niya nga daw. Takbo si Jero, sabi niya, hindi kami kukuha niyan. Pagbalik namin doon, wala na yung dumpster. Nasa gilid siya ng dumpster. Buti na lang, hindi ito isinama. Pero ito na-discover namin guys. May kasama siyang itong helmet na to, nakasabit yan dyan sa o dito sa pedal. Tapos meron siya nito, ano bang tawag sa ganito? Tapos nandito yung mga tools niya. Sorry. Ayan. So meron siya mga dito, gamit. So ito isa. So sabi nga, ayan, ayun, ito yung mga pang ng gulong, mga pang tanggal ng gulong. Alikabuki na yung mga manibela niya. Oh. So, i-re-recondition ko na lang to. Ayusin natin. Tapos ito. Ito, mga pang... ang galing, demagnet kuya. May kasama pa pala nito, oh. Interior, Interior. Ay, ito lang ang punit na siya, oh. Pero di bale, kasi guys, panalong panalo sa laman, di ba? Di wala nga akong ganito eh, oh. Mga demagnet na pang... Alam nyo guys, i-YouTube ko pa to. Hindi ako marunong nito. Pang yan natin sikwat nito. Pang sikwat to ng gulong.
Ang alam ko. Kuha natin pang bomba. Hanginan natin yung likuran para matesting natin. At pag okay pa, tingin ko wala tayong ipapagawa dyan. Wait lang. Tapos guys, tinan nyo yung kadena. Parang hindi yan yung, parang ano yan, yung hindi kinakalawang. No? Maputi eh. Yung kadena oh. Tsaka ito. Tsaka yan, yung plato niya. Hindi kinakalawang yun eh. Jackpot dyan, jackpot. So ngayon, pwede na akong mag-upgrade dito. Kaso ang tangkad niya, sagad na yung balls ko dun sa ano, dun sa tubo. Tapos si Mami doon sa bike ko. Tapos si Lola ba doon sa bike ni Mami. Yun ang gagawin namin para makapag-bike kami sa labas sama-sama. Yung! So dito talaga, pag sinuswerte ka nga naman, eh may mga libre. Kung hindi ka mauunahan ng mga ano, kasi mainit yan sa mga homeless yan eh. Buti na lang wala napadaan. Or kung may napadaan man, hindi nila siguro kinuha dahil meron silang bike. Tsaka hindi nila masasakit kasi flat eh. Last year, ang bike dito is 3 pa lang. Kay Jeron, akin, at saka kay Johan. Kaso, nung ganitong fall, may pumasok dito sa amin. Tapos binuksan yung shed. Hindi ko alam kung paano nabuksan yung padlock. Or hindi ko alam kung naiwan namin bukas yung padlock ng shed. Tapos yun, kinuha yung bike ni Jeron. Pinili lang niya, isa lang ha, yung maganda. Kaya sabi ko, loko rin eh. Namili siya ng maganda na binili pa namin yon sa marketplace. Kaya ang ginawa naman ng best friend ni Jeron, si Edley, eh nung nakita nga na wala na si Jeron bike, eh binigay na lang kay Jeron yung luma niyang BMX. Which is gustong gusto naman din ni Jeron ngayon. Kasi yung BMX niya, yung maliit, magaan siyang dalhin. Hindi kagaya nung, kasi yung dating gamit niya is yung Sevi mountain bike, yun yung ninakaw. Sayang. Tuwag pa kami ng pulis nun eh. So nireport namin sa pulis, kaso wala na rin naman eh. Na-record lang pero hindi naman, wala na rin namang magagawa eh. Pag nakuha na ng mga homeless, wala na, huwag ka nang umasa. Isa pa palang problema guys. Kinuha ko itong pambomba ko ng mountain bike. Eh para hindi pala to obra. Kasi hindi pala ganito yung road bike. Guys, pa-advise nga paano gagawin ko rito. Wala akong pambomba nito. Iba pala to. Pasensya na, sano lang eh, hindi ko alam to eh. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Unahan. Paano to hanginan? Alam ko kuya, ang ginagamit lang dito is napakaliit na pump. Na by hand lang, ganun. Kaso wala tayo nun. Kasi nga, ang nipis niya. Ang inaalala ko, dahil sa tagal na niya na nakatambay doon, sa labas, baka lumutong na yung, yung interior niya. Baka nagkakit. Oo, yun ang problema. Pero, alam mo, ang dali magkumpuni nito. Kasi ito, ano bang tawag sa ganito? Quick release ba to? Ay, ano bang, yung madaling buksan, hindi ka na kailangan ng tools dito. Mababaklas mo madali yung gulong. Kagaya nung akin. Kasi Japan yata to eh. Mamaya google ko nga ibig sabihin itong Alex rims na yan. At saka itong Club Fuji, kung yun ba yung tatak ng bike na yan. Kailangan ko pang ibaba yan kasi hindi ko maabot yung manibela. Ay, yung manibela, yung pedal niya. So yun, first time magkaka-road bike ako. Linisin ko muna. Hugasan ko mamaya. Ito yung easy sa di ba? Sa ganito. Hindi, oo, dyan hindi. Kasi nga, permanente naman yan eh. Kumbaga, isa lang ang gumagamit, hindi na pa bago-bago. So mamaya hugasan natin para makita natin kung ano yung talagang itsura niya. Pero alam nyo, konti pa lang gas-gas niya eh. Oh. Ito, bakbak, mga ganito. May mga bakbak siya dito. Yan. Comment nyo nga guys kung maganda to. Pero kahit hindi, nako, jackpot na ako dito. Wala magdi-dispose niya sa Pilipinas ah. Ibebenta lahat yan. Mapapagkakitaan pa yan. Ayan o. Ano? Putik-putik siya. Alikabok. Kasi ilang araw na nga yun sa labas eh. Ayan o. May mga tama na siya sa gilid. Ayan. Pero okay lang. Ayan o. Putik-putik siya. You put down the phone. You've nowhere to go.